Nandito lang ako para ipalam sa'yo. Kagabi, ako at si Shazi nagkita kami sa bar. Nagkaroon kami ng kaunting usapan. 7 taon nang nakaraan, kaming dalawa ay lihim na nagkakagustuhan. Kung ganun, ngayon nakalipas na ang 7 taon. Shoye, parang ikaw ang curious kung ano kami ni Shazi ngayon. Kung siya ba ay may nararamdaman para sa akin, hindi ako sigurado. Pero isang bagay ang kaya kong sabihin. Ako ngayon, sa lahat ng aspeto, mas may laban ako kaysa sa'yo. Tama lahat ng sinabi mo. Shuye, ano ba talagang pinapakita mo? Bukod sa katawan na yan, ano pa bang may pagmamalaki mo? Ha? Kaya mo bang ibigay kay Shazi ang kinibukasan niya? Kung hindi, huwag mong harangin ang panandali ang saya. Huwag mong hayaan ang sariling interes mo lang ang hahadlang sa kanya. Chenli, pinagbigyan na kita ng 7 taon. At anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakuha. Pinagbibigyan? Anong karapatan mo para ligawan si Shazi? Dahil ba hindi mo natapos ang high school? Dahil ba sa pamilya mo? O dahil ba sa sweldo mong ilang libo lang sa pagtatrabaho sa kape? Kung ganun, tignan mo na lang kung paano ko gagamitin ang basurang baraha para makuha si Shazi ng buong puso. Shuye, maaga kang nakawag galing trabaho ngayon. Kumakailan? Halos di na kita nakikita. Kasi nito mga araw, nagbawas ng tao sa tindahan. Ha? Nagbawas? Hindi kaya... Oo. Natanggal ako. Wala yon. Sa ganitong paraan, maaari ka na maging full-time na assistant ko. Mas kikita ka rito kaysa sa cafe. Natanggal ako. Pero parang masaya ka sa nangyari. Hindi Hindi ako masaya. Sige na nga. Aaminin ko na. Kailangan ko talaga ng full-time assistant. At sakto naman, natanggal ka sa trabaho. At medyo masaya ako. Feeling ko, pabor sa akin ng langit. Pero yung kontratang napirmahan ko sa'yo, ay kalahating taon lang. Kung magiging main job ko to, gusto ko yung mas stable. Hindi puno ng risk. Kahit baguhin ang kontrata, paano kung bigla mo na lang akong tanggalin? Hindi ko gagawin yon. Kung sakali man hindi maganda ang live stream natin, hindi na lang kita isasama sa stream. Pero assistant ka pa rin. Hindi kita tatanggalin. Maliban na lang kung magkahanap ka ng mas gusto mong trabaho. Hindi ako aalis. May isa pang kaso. Kung magkakajowa ka, hindi ka na pwedeng maging assistant ko. Kasi gaya mo, isang gwapong lalaki, mahirap para sa akin na hindi makakaroon ng ibang iniisip. Kung ikaw naman ang magkakajowa, paano ako? 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 Kung makasama ko siya, ibig sabihin, mahal ko talaga siya. Sa oras na yon, hindi ka na pwedeng maging assistant ko. Kasi, kailangan kong bigyan siya ng sapat ng seguridad dahil ang itsura mo, sobrang gwapo pa naman. At ang katawan mo, ay nako. Basta, masyado kang delikado, hindi ka daw pwedeng palaging kasama. Baka magsiras ang boyfriend ko. Kaya nga, kung sakali magkajowa ka na, lagi kong haharapin ang panganib na mawalan ng trabaho. Tama ka rin naman.
Kaya nangangako ako, sa loob ng susunod na 2 taon, hindi ako makakajowa. Sige, ayos na. Magtrabaho ka na. Shaze! 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 Eto. Salamat. Baka paglasing niya lang to. Dati na lang ako nahimatay minsan. Nakakuha na ako ng appointment para sa'yo sa ospital ng lungsod. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Bukas, dadaling kita sa ospital. Iha, masyado kang mataas ang init ng atay. Pero kulang ka naman sa ibaba. Anong gagawin ko? Yung kasama mo pumunta dito, boyfriend mo yun, hindi ba? Sabihin mo sa kanya, gabi-gabi subukan ng mas madalas. Kung sakaling hindi siyang mauna, ikaw na lang mauna. Wala namang problema doon. Sa huli, katawa mo parang pinakamahalaga. Apa, naintindihan ko, Doc. Salamat po. Tapos ka na? Anong sabi ng doktor sa'yo? Sabi niya, mahina raw ang katawan ko. Kailangan ko lang uminom ng gamot sa oras. Anong sabi ng doktor sa'yo? Anong sabi ng doktor sa'yo? Sabi niya, mahina raw ang katawan ko. Kailangan ko lang uminom ng gamot sa oras. Mahina? Bakit? Mga lalaki lang bang pwedeng humina? At kaming mga babae bawal manghina? Ikaw, kanina, tumatawa ka hindi ba? Hindi Nakita ko Nang sabihin kong mahina ako, ang saya-saya ng tawa mo. Tama ba? Nagiging parang robot ka na naman. Ayoko sa'yo kapag parang yellow ka. Ano bang dapat kong gawin para hindi mo ako kamuhian? Yan, ganito lang. Sana sa araw-araw, mas madalas kang humingiti. Ang ayos-ayos ng mukha mo, pero parang yelong lamig. Para ka talagang isang refrigerator. Sige. Ngumiti ka nga, tingnan ko. Pag ngumiti ka, bibigyan kita ng pera. Ganito ba? Bibigyan kita ng pera. Ang ganda ng ngiti mo. Pag nagla-live ka, ganito ka rin ngumiti. Tara na. Asan yung ticket ko? Para kay Zizi yun. Regalo sa karawan niya. Kuya, yung pera na kuha mo, binili mo ng VIP ticket? Sakto, may kaklaseng gustong bumili ng mahal. Kaya binenta ko na. Kuya, kung sasaktan mo ako, tignan natin sina mama at papa kung mag-aaral ka pa ba dito. Lumayas ka! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala naman. Bakit? Mukha kang hindi masaya. Yung mga mata mo, laging malabo.
Ano bang dapat kong gawin para mapasaya ka? Zizi, ikaw lang ang kulay sa mundo ko. Hindi kaya dahil natanggal siya sa trabaho at kulang kita, kaya malungkot siya? Itataas ka na lang sweldo mo. At yung kaninang umaga, yung bayad sa ngiti, pilisan mong kunin din. Tapos, mamayang hapon, pupunta sa grocery. Bibilang kita ng merienda. Ayos ba? Sige. Bakit kaya kapag nakikita ko si Shuyi na malungkot, parang sumasakit ang puso ko? Mamayang gabi, kailangan kong tawagin si Yan Yan dito. Yan Yan. Oh? May isang kaibigan ako eh. Siya ay... Anong kaibigan? Kailan ka pa pala nakasama ibang babae? Yan Yan. Oh? May isang kaibigan ako eh. Siya ay... Anong kaibigan? Kailan ka pa pala nakasama ibang babae? Ha? Shh! Huwag kang maingay. Ano? Pwede na ba? Sa tingin ko, kaawa-awang pinagmahal ni Shuyi. Pero sabi nila, masyado siyang malalim mag-isip. Pero para sa akin, wala naman siyang ginawang mali. At nitong mga araw na to, madalas ko rin siyang maramdaman na kaawa-awa. Ay nako, hindi ko maipaliwanag. Sabihin mo nga kung ano nangyayari sa akin. Zizi, naisip mo na ba isang posibilidad na sa totoo lang, nagustuhan mo na siya? Nagustuhan si Shuyi? Ang unang palatandaan ng pagkagusto sa isang tao ay kapag naawa ka sa kanya. Kalokohan! Ako na naman ay sumabay na babae. Kapag nagkakakita ko ng kaawa-awa, hindi ko mapigil yung sarili ko na maawa sa kanya. Sige na nga. Sabi nga sa Red Sweet Potato, kapag nagsimula kang maawa sa isang lalaki, ang ibig sabihin, delikado ka na. Ang awa ay tanda ng pag-ibig. Ibig sabihin ba na si Sushi? Zizi, sabi ng lolo mo, sa weekend, umuwi ka sandali para makilala ang apo ng dati niyang kasama sa digmaan. Ang kita niya ay milyon-milyon kada taon at nagtatrabaho sa kilalang kumpanya, magandang kondisyon. Siguro dapat makipagkita ka rin sa ibang lalaki. Baka sakali maunawaan ang tunay mong damdamin para kay Shuyi. Sige po, pa. Zizi, maaga kong ibibigay ang regalo para sa kaarawan mo. Ano to? Hindi ba kakatanggal mo lang sa trabaho? Ang sahod ngayong buwan, hindi pa nga naibigay. Bumili ka pa rin ng regalo para sa akin? Hindi naman mahal. Binili ko noon sa isang handicraft shop, isang kwintas na may beads. Hindi naman ako mahilig sa pagsuot ng alahas, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Binili sa handicraft shop? Siguro hindi nga mahal. Ang ganda naman. Gustong-gusto ko to. Salamat. Basta gusto mo, ayos na. Bye-bye. Ano ba? Kuya, alam mo ba? Sobrang saya ko ngayon. Ako at si Yuan Yuan, magkasintahan na talaga kami. Tapos? Binilan ko si Yuan Yuan ng marami regalo. Tignan mo kung pwedeng... Kuya, nasaan na yung beads mo? Anong beads? Yung suot mo palagi kapag nag-video call tayo, yung beads na yon, nung binili ni Lolo ng 80 milyon. Hindi ko sinadyang mawala. Ha? Nawala? Beads na worth 80 million? Sasabihin mo lang na nawala? Hindi ka man lang nababahala? Wala ka nang pakialam. Ma! Hello, Ma? Nasaan ka? Zizi, nasa sini ako. Nanonood ako ng pelikula ngayon. Pagbalik ko na lang kita kakausapin.
Itong mga sawang to. Maganda pa rin samahan. Iniisip ko ba na yung pinili kong uniforme ay masyadong pangit? Kung may mas magandang ideya ka, pwede mo sabihin sa akin. Ako kasi, nakikinig naman sa payo. Maganda naman yung pinili mo. Anong ibig niyang sabihin? Bakit ayaw niya? Ang hirap-hirap na nga, nagmamalinis pa. Tinanggihan pang pag-amin ko? Pati 299 na bayad sa uniforme, di kayang bayaran, mas mabuti bang tumigil ka na sa pag-aaral. Ang hirap-hirap na nga, nagmamalinis pa. Tinanggihan pang pag-amin ko? Pati 299 na bayad sa uniforme, di kayang bayaran, mas mabuti bang tumigil ka na sa pag-aaral. Oo nga. Nag-aasang matalino, pero pulubi naman. Tama. Ah, ganun pala. Si Shuye, hindi pala niya ayos sa uniform pinili ko. Sa'yo to? Sa'yo to? Sa'yo to. Nagkamali ka. Hindi ako nakapagbayad ng uniform. Ha? Pero sabi ng class president, espesyal na estudyante ka raw, may subsidy yung galing sa school, itong uniforme ay hiwala na ibinigay sa'yo ng paaralan. Salamat. Wala yon, huwag ka na magpasalamat. Siguro hindi niya napansin na ako nagbayad para sa kanya. Sa totoo lang, mula pa ng panahon iyon, parang si Shuyin, nahirapan na. Ikaw din bang pumili ng liberal arts? Kung ganon, si Shuyin naman kasi magaling talaga sa science. Bakit kaya pumili pa siya ng liberal arts? Hindi kaya dahil sa akin na lagi kong sinasabi na liberal arts ang pipiliin ko at naapektuhan siya? Ano ba yan? Piro lang. Hindi naman kami close. Huh? Baka siguro si Shuyi. Nung high school pa lang, may gusto na pala sa akin. Kalma. Ito yung nasa junior high ako. Itong nala sa dulo ng ilong, meron din si Shuyi. Hintayin ko lang si Mama at Papa bago itanong. Hello, Ma. Zizi, umalis ka na ba? Yung dinner sa alas 7. Hindi mo nakalimutan, hindi ba? Nandito na kami. Hinihintay ka. May kalahating oras na lang ako. Bakit parang hindi ko namamalayan na naaawa ko kay Shuyi? Hindi pwede. Kailangan kong tumingin sa ibang lalaki para mawala sa isip ko.
Mamaya rin, kailangan kong tanungin tungkol sa litratong ito. Siguradong sina mama at papa, maalam na kung sino ito. Zizi. Sa lahat ng tao, siya pa talaga. Zizi, ano nangyari sa paa mo? Wala, huwag mo na akong intindihin. Ano ba, Yuan? Tapos ka na ba o hindi? Pumunta ka na sa kwarto mo. Nandito na ako. Kung ganyan kang sumusunod, talagang bastos ka. Hindi ako sumusunod sa'yo. Ito talagang pupuntahan ko. Huwag mong sabihin, yung ipapakila ni Lolo sa akin, at si Chinmelin pala, itong lalaking manuloko. Lolo, Tito, Tita, halina kayo. Maupo na kayo. Lolo. Siya ba yung batang Chen? Oo nga, mukha namang maayos. Kung titingnan, bagay nga sila. Talagang bagay. Ayos, ayos. Masarap talang mga putahe dito, sa restaurant na ito. Lolo, Tito, Tita, magtotoast ako sa inyo. Pag tumaas ang 30% ng sales natin, yayayank ko muli dito para kumain. Pagkatapos mamayang gabi, susunduin kita. Dati, puro to ng tuno niya. Pero ngayon, bakit parang utos na? Naku para sa Chinmelin. Ganun pala. Kaya pala si Shoye, gustong-gusto kong sunduin. Si Chinmelin, may utang pa sa kanya ng 15 yuan. Zizi, ikaw at si Xiaoshen, magdagdagan kayo sa WeChat. Mas maganda kung mas madalas kayo mag-usap. Sige. Ayos lang. Ngayong gabi, ihahatid kita pa uwi. Hindi na. May susunod na sa akin. Susundo? Sino naman ang susundo sa'yo? Hindi ba lahat sila ay nakaupo pa sa mesa? Wala ka nang pake. Mas gwapo siya kasi sa'yo. Zizi, huwag mong kalimutan. Ikaw si Shuye, puro palabas lang. Huwag mong hayaang lokohin mong sarili mo. Nakalimutan mo na ba yung pinakita ko sa yung video noon? Akala mo pulis ka ng Pasipiko? Sino nang sabi na kami ni Shuy palabas lang? Tunay ang pagmamahala namin. Ngayon, pumunta lang ako dito para pasayan yung mga matatanda sa bahay. Mag-aarte lang sandali. Tapos na. Uulitin ko pa. Ang bagay kay Shuye, wala yan kahit anong kinalaman sa'yo. At aalis na rin ako. Kasi katabi kita. Wala akong ganang kumain. Zizi, huwag ka muna magmadali. Ayos lang ba ang paa mo? Baby, nandito ako. Sabihin mo kay Chinmelin na tayo na. Ikaw ng boyfriend ko. Magpanggap ka ng maayos. Ha? Ang bilis mong mag-adjust. Talagang may dugong artista ka. Nahihirapan ka bang buhatin ako? Kahit kaunti, hindi. Humawak ka na mabuti.
Yung blind date na yon, inayos na ng pamilya ko. Hindi ko talaga alam na si Shinwei yun pala. Dapat ko kayo itanong tungkol sa litrato. Nung bata pa kami, talaga bang siya yun? Kaya't siya nga yun, ang dami ng tanong lumipas. Malay mo naman, nakalimutan na rin niya. Masakit ba? Sa anggulong ito, sobrang gwapo talaga. Oy, Shuye, bilis! Halika, subukan mo ito. Ito ay... May party ang mga influencer. Kailangan samahan mo ko. Pupunta rin tayo para mapasikat ang shop natin. Sige, subukan mo. Sige. Grabe! Ang ganda! Totoo nga tayo naangat sa damit. Yung dating mo ngayon, parang totoong CEO. May maniniwala talaga. Malay mo, maging totoong CEO ka rin. Wow! Tingnan mo! Sino kay anak mayaman yun? Sobrang gwapo! Hindi ko pa siya nakita. Pero grabe ang aura niya. Bakit? Lalapitan ko lang siya. Yung babaeng yan, hindi ba siya yung nasa litrato kasama si Shuyi na bumaba mula sa maraming sasakyan? Shuyi, ibig sabihin, totoo palang ganun ka. Ate, huwag mong ibunyog ang pagkakakilanlan ko. Baka matakot siya. Uy, namumulaklak ng punong bakal. Ganito ka pala kaalaga sa dalaga na yon. Shaze, pakinggan mo munang paliwanag ko. Wala namang kailangang ipaliwanag. Tayo ay kontrata lang. Hindi naman tunay na magkasintahan. Kahit sinong gusto mong makita, karapatan mo yon. Wala akong karapatang makialam. Pero mas mabuti, huwag kang magbigay ng dahilan. Naisipin naman sugar mommy o patron ka na magkaka-apekto sa negosyo ng online shop ko. Sa paningin mo ba, lahat ng pinagsamahan natin ay simpleng pagiging kasosyo lang? Hindi ba? Shaze, talaga bang hindi mo nararamdaman ang damdamin ko para sa'yo? Sure huwag kang masyadong madala. Tayo ay parang may pakinabang lang sa kasunduang ito. Sige. Ano ba nangyayari sa akin? Klarong-klaro na kontrata lang ito. Bakit kapag nakikita ko siyang malungkot, ang puso ko ay sobrang nasasaktan? Hello? Shaji, sino yung lalaking sumundo sa restaurant? Bukas, kailangan mo siyang dalhin dito para makita namin ng papa mo. Ma, ipapaliwanag ko na lang mamaya. Sa ngayon kasi... Ay nako, matanda na ako. Wala na akong ibang hangad. Gusto ko lang makita ang magiging manugang. Sige na, kalimutan na natin. Total, itong matandang buto na ito, wala nang pumapansin. Kakagaling na namin sa away, tapos ipapakilala ko siya sa mga magulang ko. Baka tanggihan niya. Gusto kang magkilala ng mama ko. May oras ka ba bukas? Oo, may oras ako. Ikinalulugod ko makilala si tita. Bukas, dadalhin ko siya para makilala ka. Talaga? Ang galing! Kung sakali lang ha, kung magpupuyat kayo, nang alam mo na, huwag kalimutan protection. Nang alam mo na, huwag kalimutan protection. Ma, huwag mong sabihin yan.
Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Nag-away pa lang kami ni Shuye. Nestor pa talaga kami ni Mama. Si tita, mukhang sobrang nag-aalala sa'yo panghabang buhay na bagay ha. Shuye, bawal kang tumawa. Mr. Su, ang ina ni Miss C ay presidente ng Lin Group. Ang unang pag-ibig ni Liniego, si Liniego, para sa kasunduang pagkalakalan, iniwan ng ina ni Miss na nagdulot sa kanilang pagkamungkahi sa mayayamang pamilya. Kaya pakiusa, sa harap ng ina ni Miss, maging maingat ka sa mga salita at kilos mo. Zizi, patawad. Patawarin mo ako na kailangan ko pa rin itago to sa'yo. Aba, ito na bang malit na nobyo ng anak ko si CJ? Ang gwapo naman. Ma, magsalita ka. Tita, magandang araw po. Ito po ang handog na regalo ko para sa inyo. Nako, ang bait naman. Umupo ka rito. Para sa akin, ay masilip kang mabuti. Ang itsura mo ay parang isang tao na kilala ko noon. May kaugnayan ka ba sa Lemming Group? Ang itsura mo ay parang isang tao na kilala ko noon. May kaugnayan ka ba sa Lemming Group? Tita, sa totoo lang, may isa pa akong trabaho bilang espesyal na katulong ng presidente Kung ng ganun, Lemming. tadhana na nga. Malay mo, kaya ka tinatanggap ng presidente ay dahil din sa dahilan na yon. Kasi ang itsura mo ay sobrang kamukha ng manugan ng pamilya Su. Nung kabataan ko, parang yan yung pangalan niya. Sobrang ganda niya. Siyang sinasabi ni tita na talaga namang si mama. Hindi ako sigurado dito. Ma, ano ba yung mga tinatanong mo? Tulungan mo na lang ako maghugas ng prutas. Tara. Sa party ng mga influencer, yung babaeng yon, sabi nila, siya ang presidente ng Lemming at ang pangalan na anak ng pamilya Su. Sabi ni Shuye, part-time siyang special na katulong niya. Baka nga ako ang nagkamali sa kanya. Huh? Ma, sino ba sila ni Wei? Bakit di mo pa nababanggit? Isa siyang kaawang-awang tao. Noon kasi, nung buntis ako, nang mapalis ako sa pamilya Su, nagkataon na nakita kami. Kung hindi dahil sa kanya, na nagpadala agad ng driver at nadala ako sa ospital, baka wala ka ngayon. Siguro dahil mabayat siyang tao. Sa huli, kaya siya napagbintangan at pinalayas mula sa pamilya Su. Si Shuyi, hindi kaya siya talagang anak sa labas na pinalayas ng pamilya Su? Si Su Lingyuan, halatang mayaman. Pero siya, magkapatid ba silang dalawa? Bakit ang lamig ng kamay mo? Nagkasakit ka na naman ba? Zizi, hayaan mo yakapin kita. Mukhang ang pag-amin, kailangan pang ipaglaban. Hintayin ko muna na sa harap ng mama mo, mapansin niya ako at unti-unti kong ipapakita ang tunay kong pagkakakilanlan. Nakita mo naman, mabait naman si Shuyi, ikaw at si Papa. Huwag na kayong masyadong mag-alala tungkol sa akin. Ayusin niyo na lang ang buhay niyong dalawa. Huwag mo kaming asarin ng Papa mo. Kayo raman ni Shoshu kanina sa balkonahe. Niyakap mo pa siya. Akala mo hindi ko nakita? Tita, ako mismong may gusto. Hindi ako pinilit ni Zizi. Ayoko na makinig sa ingay ninyo. Tara na. Shuye, paano yan hanggang umalis na hindi mo na nagsasabi? Yan. Samahan mo akong uminom. Yan. Sabihin mo, bakit kailangan pa niyang lukuhin ako? Sinabi ko na noon, kung sakaling makita niya ang mas nagustuhang trabaho, ayaw ko talaga siyang umalis. Bakit kailangan pa niyang umalis ng ganito? Baka may bagay siya na hindi alam kung paano sasabihin sa'yo. Bakit hindi mo diretsyong tanungin siya? Oo nga, Ate Zizi. Diretsuhin mo na lang siya. Walang mas malabis para malaman ang sagot kung diretsyong tanong. Ayoko nga. Itong lalaking aso na to. Hindi ko na gustong pangpansinan si Shuyi. Walang mas malabis para malaman ang sagot kung diretsyong tanong. Ayoko nga. Itong lalaking aso na to.
Hindi ko na gustong pangpansinan si Shuyi. Masama talaga siya. Yun. Masamang lalaki siya. Shuyi? Siya ba talagang kontratang nobyo ni Ate Shazi na siya rin kuya ko? Ha? Kuya? Ikaw? Dito na ako. Hindi ba umalis ka na? Bakit bumalik ka pa? Halika. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Shuye, bakit mo gustong umalis? Simula nang dumating ka, lagi akong masaya. At ako'y inilagay mo ng mabuti. Dahil ba hindi mo ko gusto, kaya ka umalis? Hindi ako aalis. Yung email na yun, invento lang yun ni Chen Wilin. Sige, ganito na lang. Tatasan ko ang sahod mo. Huwag ka lang umalis. Ikaw ang pinakamagaling na assistant sa buong mundo. Kung ganun, baka pwede mo kong bigyan ng gantimpala. Anong gantimpala? Gusto mo bang halikan kita? Anong gantimpala? Gusto mo bang halikan kita? Baby, namumula ng mga tenga mo. Ang ganda mo. Ha? Ano? Hindi ko masyadong narinig. Sabi ko, Shazi, ang ganda mo talaga. Sobrang gusto talaga kita. Para sa'yo. Inumin mo. Sobra ba akong nakainom kagabi? Paano ako nakauwi? Siyempre ako nagbuhat sa'yo pa uwi. Talaga? Bakit wala akong maaalala? May nangyari ba kagabi? Ano ba talaga nangyari? Baka naman may nagawa kong hindi dapat sabihin o gawin sa'yo. Kung sakaling nga, paninindigan mo ba ako? Ay, ako talaga. Napakasama ako. Pero wala talaga akong maaalala. Cheers kay Shaji. Ano naman ginagawa mo? Huwag ka mag-alala. Talagang wala naman akong ginawa. Ang nangyari, isang halik lang. Sobrang gusto talaga kita. Pero nga lang, nagkaroon ako ng pantal sa likod at hindi ko maabot. Gusto ko sanang abalahin ka para pahiran ng gamot. Bakit bigla nalang nag-alis ng dumi? Ang ganda ng kanyang shoulder blades. Napakaganda. At ang bewang niya. Ano bang iniisip ko? May nagsabi na pumirma ka raw sa kumpanya nila at hindi ka na makikipag-renew sa akin. Nakikita ko ang mataas ang alok nila.
Ikaw ba, gusto mong lumipat? Zizi, yung email na yon, imbento lang ni Shenwei Lin. Kung pwede lang, gusto ko makipag-renew sa'yo habang buhay. Maniniwala ka ba? Yung email na yon, imbento lang ni Shenwei Lin. Kung pwede lang, gusto ko makipag-renew sa'yo habang buhay. Maniniwala ka ba? Siyempre maniniwala ako. Ang gwapo-gwapo mo pa. Kung hindi pipirma, sayang naman. Ay nako, sige na, sige na. Hi! Magandang hapon mga kapamilya! Ang ganda-ganda ni Shishi ngayon at ang gwapo-gwapo ni Sushi. Teka, parang pamilyarong lalaki na host. Siya ang presidente ng Liaming Group. Tama. At pati yung rosary ng Buddha beads. Nakita ko na yan sa balita, sa News Mountain. Ang presyo sa auction, walang 10 milyon. Presidente? At ang gwapo-gwapo ni Sushi. Teka, parang pamilyarong lalaki na host. Siya ang presidente ng Liaming Group. Tama. At pati yung rosary ng Buddha beads. Nakita ko na yan sa balita, sa News Mountain. Ang presyo sa auction, walang 10 milyon. Presidente? Ha? Totoo ba ito? Presidente na nagpapanggap na mahirap para manligaw. Ang ganda ng plot na ito. Ang gusto ko. Zizi, ito ang advance na regalo ko sa kaarawan mo. Binili ko dati sa isang handicraft shop, isang rosaryo ng beads. Noong nakaraan sa party ng mga influencer, may nagsabi rin na itong rosaryo ay binili ng presidente ng Laming. Imposible naman. Ibig sabihin ba, si Shui talaga ay isang nakatagong tagapagmana ng presidente? Shishi, mag-search ka online, malalaman mo agad. Oo, tama. Gusto namin makita ang pagbunyag ng totoong pagkakilala ng Big Boss. Gusto namin makita ang pagbunyag ng totoong pagkakilala ng Big Boss. Imposible yan. Huwag naman kayong mag-imbento. Taran! Kita ninyo? Hindi naman si Shui. Masyado naman kayo nadala. Kayo talaga? Sabi ko na nga ba si Shui, paano naman maging presidente? Pasensya na, nadismaya kayo. Ako ay silang karaniwang special assistant ng presidente. Pero kahit special assistant, malakas pa rin yan. Zizi, huwag ka pang hinaan sa susunod. Huwag kayong mag-alala. Siguro gusto kong mapapakinabangan si Assistant Sue. Sige na mga kaibigan, ang live natin ngayon hanggang dito na lang. Bye-bye! Halos mamatay ako sa kaba. Zizi, natakot ka ba kanina na ako ang presidente? Siyempre, kung sakaling ikaw ang totoong mayamang presidente, kapag nalaman ng mama ko, hindi ko na alam mangyayari. Sino to? Ha? Ano? Nawala ng maling mama ko? Darating na ako agad. Doktor, ano na po ang lagay ng mama ko? Hindi ba maayos ang pagaling niya? Misia, ang puso ng mama mo. Pagkatapos ng operasyon ng stent, ay nagkaroon ng matinding pagtanggi ng katawan. Anong gagawin natin ngayon? Ngayon, maliban na lang kung makuha natin ang Heart Research Medical Team, ang Smith Team lang ang makakapagligtas. Baka meron pa siyang kaunting pag-asa. Kung hindi... Kung hindi, anong mangyayari? Baka hindi niya kayanin. Kumalma lang. Miss Wang, pwede ko bang itanong kung kilala niyo ang Heart Research Medical Team ni Smith? Oo, mga team na nakatutok sa mga pananaliksik sa puso. Ang mga ganyan, mga tapilit lang ang nakakaimbenta sa kanila. Shazi, huwag kang kabahan. Maghanap pa tayo ng paraan. Salamat, magtatanong pa ako sa iba. Ate Lee, yung Smith Medical Team, may connection ka ba? Sige, salamat. Magtatanong pa ako sa iba. Anong gagawin ko? Assistant Lee, makipag-ugnayan sa Smith Medical Team. Sa loob ng 10 minuto,
Gusto kong makarating sila sa City Central Hospital. Mr. Su, posibleng mabunyag ang pagkakakilanlan Gawin mo. mo na. Zizi, huwag kang matakot. Nakontak ko ng medical team. Parating na sila. Paano mo sila na-contact? Napagsabihan ng Smith's team, ang Team Smith ay nakahanda na. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para kay tita. Bakit ang tagal? Huwag kang mag-alala. Silang pinakamagaling na grupo. Doktor, kumusta na? Matagumpay ang operasyon. May tuturing na stable na ang pasyente. Salamat, Doc. Talagang maraming salamat. Ang galing niya, Misia. Kaya niya magpadala ng Smith team. Ang ganyang kakayahan, hindi kaya ng isang ordinaryong tao. Shuige, sino ka ba talaga? Shishi, nagbabalat ka ng mansanas. Bakit parang wala ka sa isip mo? Iniisip mo ba si Shushi? Ako? Hindi ko siya iniisip. Iniisip ko lang kung paano siya pasalamatan sa pagtulong sa medical team. Madali lang yon. Ihandog mo sarili mo at tingnan mo yung binata. Akala mo ba na hindi ko alam na nararamdaman mo? Anong pinagsasabi mo? Gusto mo ba siya? Ako? Siguro, gusto ko nga siya. Ano bang hinihintay mo? Aminin mo na sa kanya. Mabait naman siya. Suportado kita. Pero dati, hindi ko alam kung anong gusto niyang kainin. Diyos ko, ano bang gusto niyang kainin? Sinasabi ko lang, gusto mo ba siya? Kung gusto mo, dapat mo agad ipakita. Magpahayag ka ng pagmamahal. Mama, pwede ka pa mag-seryoso naman. Babalik lang ko sa studio para magtrabaho. Manatili ka lang sa pwesto mo. Wish emergency advice. Paano mag-confess sa lalaki para maalala ka niya habang buhay? Sis, sa wakas naisip mo na. Ipapayaran ko ang high-end hotel ko para sa confession mo. Ang roses at champagne sa room ninyo kasama na lahat. Ang negosyo ay negosyo. Sige deal, pero kailangan keep secret lang. Huwag kang mag-alala, ang bibig ko mas mahigit pa sa safe. Pinitiya ko, magiging successful ito. Mr. Su, ang bagong na-acquire na kumpanya, kasalukuyan nag-uusap tungkol sa kontrata. Bukas ng hapon sa 3:00, kailangan yung... Mr. Su? Talaga bang siyang CEO ng Liming? Zizi, bakit nandito ka? Sushi, pinapaikot mo lang puso ko sa wala. Ngayong ayos na, akala ko ibang CEO ng Liming. Pero, siya palang totoong CEO. Grabe ka talaga. Sino ka ba? Bakit kamukha mo yung scammer na CEO? Si Shuyi. Nagkakamali ka. Ako ang iyong male exclusive model ngayong gabi. Kaya ngayong gabi, kailangan sundin mo ako. Zizi, alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Shuyi naman. Nagpanggap kang mahirap ka para akitin ako. Bakit ngayon gusto mo na? Pero dati hindi. Gusto ko. Shuyi?
nangyari sa atin? Ano ba yan? Kahapon, nagalit ka sa kanya dahil sa panloloko at napahiya ka. Pero kagabi, may nangyari sa amin. 3 beses. Tatlong beses. 3 beses? Sige na, matatanda na tayo. Kung nangyari, nangyari nga. 2 lang yan. Magpanggap tayo na walang nangyari. O di kaya, magkaroon ng seryosong relasyon. Pero kung bago kahapon, medyo may gusto pa ako sa'yo. Ngunit, pagkatapos kahapon, para sa puso ko, isa ka na lang nakaka-insulto at may masamang intensyon. Ito ang 51 ng shares ng Liangming Transfer Agreement. Pirmahan mo, sa'yo na yan. Simula ngayon, kapag kumita ako ng 5,000, ibibigay ko sa'yo. Mr. Su, sa tingin mo ba, ang gusto kong mga ito? Ang gusto ko ay tapat na puso, kapalit na tapat na puso. Naintindihan mo ba? Ang gusto ko ay tapat na puso, kapalit na tapat na puso. Naintindihan mo ba? Ang nangyari kagabi, isipin na natin na closure. Umalis ka na. Sige. Ma, naalala mo pa ba kung sinong batang lalaki sa larawan na ito? Hindi ba ng batang lalaki na gusto mong isama sa bahay? Kahit na po unti-unti ng pakikialam mo, sa dami ng bata, siya ang pinakamaganda. Ayaw mo talagang pakialaman na maging ina niya. Noon, iniisip ko rin magandang itsura niya. Pinakahawig sa pamilya sa batang lalaki. Pinakakahawig ni Madam Su? Ma, sinasabi mo ba posibleng batang lalaki na ito ay si Shuhei mismo? Siguro ganun nga. Naalala ko bahagya nang marinig kong sinabi ng director, siya ay maapelyadong Su. Noon, plano ko talagang sunduin ang hiling mo at i-adopt siya pa uwi sa atin. Ngunit ang katawan ko, hindi sumunod. Nakasakit lang bigla. Pagkatapos, mula sa ospital, nakarecover na ako. Nakalimutan ko na ang pangyayari sa isip ko. Shuhei, alam mo ba na makakilala tayo noon pa? Ikaw, nakilala mo ba ako? Tita, ito pong bagong luto na chicken soup. Mainit pa po ito. Ang bait mo naman, Shuhei. Shishi, tingnan mong ginawa ni Shushi. Tingnan mong ginawa mo. Wala kang nagawa. Ang dalawa, parang hindi tamang aura nila. Sige na, inaantok na ako. Huwag na kayo nakaharang sa harap ko. Nakita niyo na bang harden sa likod ng hospital? Maganda doon. Pumunta kayo at tignan. Sige na, aalis na ako. Sige na, alis na kayo. Bago ako pinanganak, ang kasintahan ng papa ko ay nagpeke ng DNA test. Sinasabi na ako ay anak ng iba. Hindi man lang niya sinuri. At pinilayas kami ng mama ko mula sa pamilyang Su. Ipinanganak ako ng mama ko at iniwan sa orphanage. Pumanaw siya nung sumunod na taon. At pagkatapos, ako inampun ng kapitbahay na si Shen Weilin. Ngunit tiningnan lang nila ako bilang katulong. Natuklasan ng lolo ng DNA test ay peke. Nung huling taon sa high school, ako'y dinala pabalik sa pamilya Su. Zizi, hindi ko sinadya na linlangin ka. Hindi ko lang alam kung paano sabihin sa'yo. Para hindi ka matakot. Shuyi, kaya nung nasa orphanage ka, yung bata na naghahangad ng chocolate na may alak na umiyak sa akin ng mama, ikaw ba yon? Ikaw naman ang pumilit na tawagin kitang mama. Pagkatapos nun, dinala mo ako pa uwi. Pero, bakit mo hindi mo sinabi na matagal mo na akong gusto? Para lang mapalapit sa akin, nagkunwari natatrabaho sa coffee shop? Pinilit mo pang sabing may skin curving ka. Ngunit ang totoo ay may allergy ka sa dairy. Pero, umiinom ka ng gatas ng sobra para lang mapalapit sa akin. Pinilit mo pang sabing may skin curving ka. Ngunit ang totoo ay may allergy ka sa dairy. Pero, umiinom ka ng gatas ng sobra para lang mapalapit sa akin. Kasi, natatakot ako na baka isipin mo na nilapitan kita at may masamang intensyon ako. At higit sa lahat, natatakot ako na baka, dahil sa estado ko, itulak mo ako palayo.
Shuyi, gagawin kong lahat ng paraan para makasabay sa'yo. Para ipakita sa'yo na karapat-dapat ako sa'yo. Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil ako ay ako. Naintindihan mo ba, Shuyi? Hello! Hello sa lahat! Ang kagandahan nito ay tunay. Ba't parang totoong tao? Susu siya na nakasuit. Napaka-reserve niya. Grabe. Ang dating mo parang CEO. Napaniwala mo ako. Baka sa hinaharap, maging top CEO ka. Ngayon, ipakilala ko. Ang taong ito, CEO ng Liaming Group, si Shuyi. Hindi siya ang assistant? Siya ang tunay na CEO? Hindi ba't parang real-life romantic novel na may disguise? Tama. Papasok bilang pinakamalaking investor ng brand ng Gauzy. Siya ang CEO. Tama ba, boss? Mula ngayon, opisyal kong itinatatag ang sariling brand na Gauzy. Sino nagsabi na kami romantic novel? Kami mag-gay at powerful romantic story. Isang exciting at sweet na kwento. Ate, papatayin mo ako. Itong tunay na leading lady. Lumampas na 100,000,000. Kakalipas pala ng kalahating oras ng broadcast. Upang ipagdiwang ang pagtatag ng Gauzy, ang unang 1,000 na order na customers ay makakatanggap ng voucher para sa presidential suite ng Liangming Group. Isang gabi lang. Uy, bibili na ako! Bibili din ako. Ako din! Nababaliw ka na ba? Malulugi ka niyan. Ako nang bahala sa lugi. Mga pamilya, huling 5 minuto. I-click na ang link! Ha? Tulo lang lumaban? Anong gagawin? Hindi natatakot kay Shagoy na patayin ako ng walis? Ano bang kinakatakutan mo? Si Master Su at Miss Sia ay nasa pinto na. Ano pang hinihintay? Kailangan ko pa bang dalhin kayo sa sedan? Pumasok na kayo. Nandito na kami. Shuyi, hindi nang mahalaga kung mayaman o hindi. Ang mahalaga, ang anak ko ay may kakayahan ngayon palitan ng 7 mulong mga mabubuting lalaki. Ikaw nga lang, mag-ingat ka sa puso mo. Ma! Tita, mananatili akong tapat na lalaki. Hindi ko hahayaan ni si Sisi ang mag-alala para sa akin. Tingnan mo, ang payat mo na. Salamat, Ma. Kumain ka ng masarap. Ang pagkakataong ito, sa wakas, nalampasan na namin ito. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa itong wong school romance na ito? Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa itong wong school romance na ito? Natataranta ako. Parang nananaginip ako. Kaya, kakapit ako sa'yo. At hinding-hindi bibitaw. Nagkakamali ka. Hindi ako nakabayad para sa uniform. Ikaw ay espesyal na estudyante. Ang uniform na ito ay ibinibigay ng parang para sa'yo. Hayaan mo kong yakapin ka sandali. Shazi, ang ganda mo naman. Talagang gusto kita. Talagang gusto kitang tulungan, ngunit biglang nagbago ang isip mo. Gusto ko. Mga kaibigan, huling 5 minuto. I-click ng link! Huwag kang matakot. Palagi akong nasa tabi mo. Zizi, dahil nandito ka, tumigil ang ulan ko.
Huwag kang matakot. Huwag mag-alala. Huwag mangamba. Hindi laging uulan. Laging sisikat ang araw.